Noong unang panahon, bago pa man lumitaw ang mga tao sa mundo, lahat ay tahimik at payapa. Mayroon lamang isang Diyos na lumikha ng kalangitan, karagatan, at kalupaan. Sa kalagitnaan ng malawak na dagat, may isang higanteng puno ng kawayan na nakausli mula sa lupa. Sa loob ng kawayan na ito, nakatago ang unang mga tao. Isang araw, habang naglalakbay ang isang malakas na ibon sa ibabaw ng dagat, nakakita ito ng malaking kawayan. Dahil sa matinding pag-usisa, sinubukan ng ibon na tukain ang kawayan gamit ang matalim na tuka. Sa bawat tukang ginawa ng ibon, unti-unting nagkaroon ng maliliit na bitak ang kawayan. Hanggang sa tuluyang nabiyak ang matibay na kawayan sa gitna. Sa loob ng kawayan, nagulat ang ibon nang makita nito ang dalawang nilalang, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay tinawag na malakas, dahil siya ay may matipuno at malakas na pangangatawan. Ang babae naman ay tinawag na maganda, dahil sa kanyang taglay na kagandahan at kabutihan. Sila ang unang mga tao sa daigdig. Sa kanilang pagkakasilang, sila ang naging simula ng sangkatauhan. Lumakad sila sa lupa, nagtayo ng kanilang tahanan, at namuhay bilang mag-asawa. Sa kalaunan, nagkaroon sila ng mga anak na siyang pinagmulan ng iba't ibang lahi ng mga tao sa mundo. Si malakas at maganda ang sumasalamin sa matibay, at maganda ring katangian ng bawat Pilipino. Sila ay simbolo ng lakas at kagandahang loob na nasa puso ng bawat tao. Ang kwento ni na malakas at maganda ay nagtatampok ng kahalagahan ng pagkakaisa, lakas ng loob, at kagandahang loob sa pagsisimula ng isang bagong buhay. Ipinapakita rin nito na ang bawat tao, anuman ang lahi o itsura, ay may taglay na lakas at kagandahan na dapat pahalagahan at ipagmalaki.